Hallelujah. Tinataas po kita, Panginoon. Pinupurit, tinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon pa man, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ako po'y lubos na nagpapakumbaba sa aking sarili, Panginoon. Patawarin mo po ako kung ako man ay nagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Gawin mong empty ang aking puso, isipan, O Lord God, upang sa ganon malaya pong kikilos ang iyong banal na espiritu sa oras na ito, Lord God. Let your will be done, Panginoon, na maunawaan po namin ang inyong mga salita na malinaw, O Lord Jesus, anumang distraction sa oras na ito. Wala po siyang karapatan, O Lord God, sa pangalan mo, in the name of Jesus, hallelujah. Tinatapon po namin sa dagat-dagatang na apoy, Panginoon, at hindi po siya makabalik, O Lord God. I-bless mo rin po ang BR na ito, maging man ang owner, co-owner, mga members, at sa buong family ng GCAP, Panginoon, na nagkakaisa ang bawat isa. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Ikaw ang may taas at kami lang po ang iyong mababa sa oras na ito. Sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon kasi lahat tayo ay nagtagumpay. Amen. At sa Ramadan, mga kapatid. Amen. Dito po, mga kapatid, ang ating pag-usapan, ang pagkasira ng henerasyon ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Ligid po sa ating pagdinig. Amen. Lahat po tayo ay nakakaalam dito, mga kapatid, na nasisira po yung dignidad or yung henerasyon ng tao nung siya po ay lumalabag sa batas ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon sa 17, datapwat ang kahoy na nagpakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagkasalang mamamatay ka. Hindi po ibig sabihin na mamatay physically, mga kapatid, no? Ang salitang minsan natanong natin sa ating mga sarili kung ano ang dahilan ng pagkakasakit o karamdaman, katandaan o kamatayan. Yan ay degeneration o pagkasira ng henerasyon ng tao, pagkabulok. Um, Ibig sabihin, mga kapatid, no, minsan nakapagtanong tayo, bakit nagkasakit siya? Dahil din minsan sa mga pabaya tayo sa ating mga kinakain, pabaya tayo sa ating pag-alaga sa ating katawan, no, kung pagod ka, tapos dahil sa kaartihan natin, mga kapatid, is ligo agad, mga kapatid. Yan po ay may tendency talaga na masakit ka o magkakasakit tayo, no, bilang mga babae, no, pagod ka, tapos diretso ka ng ligo. Sa mga lalaki din, pagod sa trabaho. Yan po, mga kapatid, is nasa iyo ang pag-iingat sa ating katawan. Amen? Hallelujah. Dito po sa ating topic, mga kapatid, ano ang pagkasira ng henerasyon ng tao o pagkabulok? No? Ito po yung tanong natin, mga kapatid. Degeneration of man. Hallelujah. Ito pong pagkasira o pagkabulok, mga kapatid. Ang salitang degeneration ay nangangahulugan na bumaba na ang bisa sa kapangyarihan ng Diyos sa tao. Kung kaya't ang tao ay nagkaranas ng karamdaman o sakit o katandaan o kamatayan, ito ay tinatawag na pagkabulok. Praise the Lord. Hallelujah. Ano daw, bumababa ang bisa sa kapangyarihan ng Diyos sa tao. Kung kaya, ito po'y nakaranas ng karamdaman. Praise the Lord. Ito ay resulta, mga kapatid, sa tao na lumalabag sa batas, no? Praise God. Pagsuway sa Diyos o pagsuway sa tao sa Diyos sa pamagitan ng pagsuway ni Adam at ng utos ng Diyos sa kanya. Sa ating binasa, hallelujah, na mayroon po siyang inuutos sa 16, sa Genesis chapter 16, chapter 2 verse 16, na inuutos ito ng Panginoon. Bilang isang lalaki, ang lalaki una ang pinagsabihan, mga kapatid. Sabi dito, at inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki at sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay magkakaroon o makakain ka ng may kalayaan. No, malaya. Mayroon po siyang kalayaan, mga kapatid, na kakain sa anumang ipapakain ng Diyos sa kanya. But, sad to say lang, mga kapatid, na meron pong reminder ang ating Panginoon sa 17. Welcome po pala kay Pastor Cesar Valdez, Cesar Pastor, welcome po kayo. Pwede rin po kayong makiat dito, no? Sabi dito sa 17, mga kapatid, sabi dito, datapwat ang kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain,
sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Anong ibig sabihin dito na mamamatay ka mga kapatid, 'no? Hallelujah. Hindi sa physical na kamatayan ang mangyari kay Adam mga kapatid, 'no? Ito ay resulta sa pagsuway niya sa Diyos sa pamagitan ng pagsuway niya mga kapatid. Ito po mga kapatid, pumasok ang tatlong uri ng kamatayan. Amen. Hallelujah. Pag-aralan natin ang tatlong uri ng kamatayan mga kapatid. Unang-una, letter A, spiritual na kamatayan. Nung kumain po si Adam sa binabawal mga kapatid is nakain niya yung kinain ng kanyang asawa hanggang binigyan siya mga kapatid, 'di ba yun pong story na yan? Una una doon mga kapatid, napag-aralan natin 'yan nung last 'no, si Eva pumunta siya sa, Garden of Eden. Nakita niya yung isang, bungang kahoy na masarap sa kanya at tini-tempt siya sa isang ahas na sabi ng ahas na, "Tikman mo, 'di ba ang sarap?" Sabi niya, "Uy, sabi kasi nila na 'wag daw akong kumain niyan kasi daw ganito mamamatay daw ako." 'Di ba, nilingla siya ng bitin mga kapatid or ahas na, "Ni kakain ka kasi maging katulad ka ng Panginoon." 'Di ba, nandoon yung, paglingla ng Satanas na yoon mga kapatid. And then ang nangyari mga kapatid dahil po ay, nalingla siya mga kapatid, ay kinuha niya. And then binigyan niya si Adam mga kapatid at si Adam din dahil siya man ang sinabihan ng Panginoon na huwag kumain, kaya siya po din ang sinabihan ng ating Panginoon na huwag mong kakainin. Kaya doon po nagsimula na nagkakasira o nagkabulok po ang panahon ni Adan at ni Eve mga kapatid. Kaya sabi dito, spiritual na kamatayan, ito ay kamatayan ng espiritual dahil sa kasalanan, 'no? Hallelujah. Ito din ay pagkamatay ng espiritu ng tao na siyang nag-uugnay sa tao at Diyos dahil sa pagkawalay at kawalan ng ugnayan sa Diyos. Kung kaya't maging sa panalangin ay wari bagang walang Diyos na nakikinig. Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao. Basahin nga natin mga kapatid ang Isaiah chapter 59. Praise the Lord. Isaiah 59 verse 1 to 2 mga kapatid. Okay, basahin po natin ha. Praise God. Ang sabi dito sa Isaiah mga kapatid, bakit kaya dahil sa kasalanan hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Hallelujah. Sabi niya sa 59 mga kapatid, okay, 59 verse 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakikinig, na di makarinig. Amen. Number 2, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Take note mga kapatid, ang Diyos ang nagpapahiwalay sa atin. 'No? Ayaw niyang makinig dahil sa pagsaway niya sa tao or pagsaway sa mga tao sa kaniyang mga utos, mga kapatid. Ito yung mga dahilan, mga kapatid, na nasisira, 'no, dahil sa pagsaway nila ni Adam at ni Eve, mga kapatid. Ito po yung dahilan na hanggang ngayon dala natin yung kasalanan na hindi man masabi natin na yung tao habang tayo, mula pa sa sinapupunan ng ating ina ay mayroon na tayong kasalanan na dala-dala mula po nung sila Iba at si Adam mga kapatid. Ang pagsaway nila, amen? At letter B mga kapatid, pisikal na kamatayan, ang katapusan na buhay sa mundo. Ito po mga kapatid, ang katapusan na buhay. Alam natin na isang beses lang ang taong mabuhay mga kapatid. Isang beses lang tayong mabuhay dito sa mundo. According sa ating, pinag-aralan sa Hebreo mga kapatid, Hebreo chapter 9, amen? Hebreo chapter 9 verse 29 or 27 mga kapatid, na ang sabi doon, praise the Lord, ang sabi doon, at kung paano itinakda ng tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, no? And as it appointed into men once to die, but after this is judgment. Ibig sabihin mga kapatid na wala na pong second chance
'pag ang ating pisikal, okay, 'pag ang ating pisikal na katawan ay mamamatay. Amen? Meron tayong una, spiritual na kamatayan. Amen. Spiritual, letter A, spiritual na kamatayan. Letter B, physical na kamatayan. Itong katawan natin 'pag ito ang mamatay mga kapatid, hindi na natin puwede na, "Lord, puwede mo bang buhayin ang aking katawang ito?" Hindi na po mga kapatid. Isang beses lang tayong mamatay, amen? Hallelujah, praise the Lord. And letter C, ang ikalawang kamatayan. Ito po yung ikalawang kamatayan, ito ay walang hanggang kamatayan na ang ibig sabihin ay habang buhay na pagkawalay sa piling ng Diyos. Kasabay ang parusa na walang hanggan sa lawa ng apoy. Ano yun mga kapatid? Ang tao na hindi sumusunod sa ating Panginoon ay makakaranas dito. Amen? Buksan natin ang ating mga Bible sa Pahayag mga kapatid. Amen. Pahayag chapter 20. Praise God, hallelujah. Kung babasahin natin mga kapatid, lahat, no? Lahat ng hindi tumatanggap sa ating mahal na Panginoon, lahat ng mga anak niya, mga kapatid na hindi nakikinig sa salita ng Diyos at hindi naisabuhay ang salita ng Diyos, ay doon siya mamuhay sa dagat-dagatan na apoy. Okay, basahin po natin mga kapatid, buksan po natin ang Bible. Praise the Lord at basahin natin. Apocalypse chapter 20, amen. Apocalypse chapter 20 verse 11 to 15. Okay. Apocalypse chapter 20 mga kapatid. Nandyan pa ba ako? Magsabi kayo mga kapatid ha kasi okay, sabi dito sa okay, salamat. Okay, salamat ha sa pag-ano. At nakita ko ang isang malaking luluklukan ng maputi ang naluklukan doon. Nasa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalagayan nila. At nakita ko ang mapatay na malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Take note. 3:13 at binigyan ng dagat o ibinibigay ng dagat ang mga patay sa nasa kaniya at ibinibigay sa kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan sa bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Itong pangalawang kamatayan mga kapatid. Sa 15, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung nakakatakot na salita ng Diyos mga kapatid, no? Bible po ito ang nagsabi mga kapatid. Ito yung pangalawang kamatayan na nakakatakot bilang isang mga tao na hindi nila alam ang purpose. Hindi nila tinanggap ang Panginoon at hindi nasulat ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay mga kapatid. Ang mga ito mga kapatid ay kailangan nating pag-aralan. Paano ba maisulat ang aking pangalan para hindi ako makaranas sa pangalawang kamatayan? Hindi po kamatayan na, ay pangalawang kamatayan, mamatay na tayo na hindi na tayo nasasaktan. Doon active ka na, di ba? Sinasabi to, binabasa kung ano yung ginagawa mo nung buhay pa yung physical na katawan mo. Amen? Amen. Number 2 mga kapatid, ano ang dahilan ng pag-iral sa degeneration? O ano ba ang dahilan? Okay, dito po matid. Ano ang dahilan na pagkasira ng henerasyon ng tao? Ito po yung Tagalog mga kapatid. Praise God. Amen. Dito po mga kapatid, ito yung dahilan sa kasalanan. Nang likhain ng Diyos ang tao, nang nung bigay siya sa pangsariling kalayaan sa mga taong ito, tulad ng pagsunod, pagtanggi, pagsalangsang, ngunit sinubok ng Diyos or sinubok ito ng Diyos. Sa Genesis chapter 15,
Mga kapatid, basahin po natin ang Genesis chapter 15 to 17, 'no? Mayroon palang nanghingi ng topic natin pero pasensya na kayo hindi ko na-sendan ha. Pero kung may time ako mag-send ako mga kapatid. Okay, sabi dito mga kapatid, Genesis chapter, maingay yung langgam dito mga kapatid 'no, nandito kasi ako sa labas. Okay, praise the Lord, hallelujah. Mainit dito mga kapatid. Sabi dito sa Genesis mga kapatid, Genesis okay basahin po natin mga kapatid ha. Genesis chapter 2 verse 17, pasensya na kayo kung maingay yung langgam namin. Mga kapatid, okay lang po ba kayo diyan? Praise God, ako okay lang ako dito. Basta okay lang kayo diyan. Amen po ba? Okay lang kayo diyan mga kapatid? Okay, 15. Basahin natin mga kapatid. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ito pong katungkulan ng mga lalaki. Amen. Then, 16, salamat Sister Jeline, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na at sinabi, ay saba diha. Ay, saba man ni si ang akong langgam diri no magsigsaba-saba musundog sa kuha. Ayan, sabi dito, at inutos ng Panginoong Diyos ng lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakain ka ng may kalayaan. Pero, mga kapatid, may kalayaan, no? Pero mayroon siyang sinasabi dito sa 17 na datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. No? 'Di ba ngayon mga kapatid, mayroong mga binabawal ang Diyos sa atin. Pero bakit kaya masarap yung bawal? Nakuha niyo ba yun mga kapatid? Sa panahon ngayon, uy, wag mong gawin yan kasi masisira yung buhay mo. Wag kang uminom niyan kasi 'pag umiinom ka niyan malalasing ka, ano, makapag-isip ka ng hindi maganda, 'di ba? Wag kang magsisigarilyo kasi nakakasira yan ng baga mo, 'di ba? Bakit kaya masarap, 'no, sa mga sanlibutan mga kapatid, masarap yung bawal. Kaya makikita mo, 'di ba, sabi pa nga nila mas masarap daw yung patago sa mga ginagawa sa tago kaysa hayag mga kapatid. Gano'n po yung panahon sa panahon ngayon. Hindi ligid mga kapatid dahil gano'n din po yung unang tao na ginawa ng Diyos. Amen? At ang nangyari dito mga kapatid at ang tao ay hindi nakasunod sa utos ng Diyos, dito nagsimula at umiiral ang degeneration o pagkasira ng henerasyon o pagkabulok mga kapatid. Dito nagsisimula. Amen? Hallelujah. Take note mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3 verse hallelujah. Basahin natin mga kapatid ha. Medyo maano ko talaga yung ano ko nito mga kapatid. Hindi ko masyadong makita kasi praise God. Genesis mga kapatid. Praise the Lord. Genesis chapter or 3 verse 17 to 19. May makapagbasa ba or ako na lang? Sige, Genesis 3, 17 to 19. Genesis chapter 3, 17 to 19 mga kapatid. Basahin po natin. Okay. At kay Adam at sinabi sapagkat inyong dininig ang tinig ng inyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa inyo sa sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa inyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng inyong pagpapagal sa lahat ng mga araw na iyong buhay. Ang 18, at sisibol niyaon sa iyo ang mga tinik at mga dawang at kakain ka ng pananim sa parang. 19, sa pawis ng inyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ito po yung generation ng naunang tao na si Adan at si Eve mga kapatid. 'Di ba ngayon mga lalaki, mga boys, mga girls, hindi tayo makakain pag hindi tayo magtrabaho. Sabi niya dito nasira yung dito po nagkaroon ng degeneration mga kapatid. 'Di ba 'pag hindi tayo magtrabaho, hindi tayo makakain sa mga mag-uuma, sa mga nasa
nasa palayan, nasa mga ano bang mga pinagtrabahuan natin hangga't hindi ka maghintay ng 4 months hindi ka makapag-ani. Dito po nagsimula mga kapatid, nung unang kapanahunan ni Adam at ni Eve dahil sa kanilang pagsuway doon sa utos ng Diyos. Amen? Hallelujah! Mayroon talagang consequence ang isang tao 'pag once na siya po'y lumalabag sa batas ng Diyos. 'Pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos mga kapatid, may tendency na ang ating mga ginagawa, mga kapatid, ay meron po siyang, consequence. Consequence ba? Meron po siya talaga na, pagsisihan natin pero dahil hindi na natin mabalik yung past, tanggapin na lang natin, 'di ba mga kapatid? Gano'n po ang mga pangyayari sa mundo mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, sa ating binabasa ngayon na dahil sa paglabag nila sa batas ng ating Panginoon, makakain sila ng pagkain sa pamagitan ng kanilang trabaho. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok at lahat ay mag-uwi sa alabok uli. Itong mga trabaho natin, bakit masasabi kong uncertainly? Yung ating pagpapagal, yung pagtrabaho natin ng grabe natin makapagplano, makapagbahay ako ng maganda, uuwi lahat yan sa alabok. Nasusulat sa Bible yan mga kapatid. No? Wala na nga tayong time sa panalangin na dapat espiritual ang ating pukusan. Pero ngayon, mga kapatid, kadalasan ngayon, nagpapabunggahan ng bahay. Nagpapabunggahan ng mga natatapos, mga kapatid. Nagpapakita ng kanilang sarili na kayang-kaya nila. Pag maraming pira ang isang tao, hindi nila alam na lahat ng nasa atin ngayon, lahat ng hinahawakan natin ngayon, ay uuwi lang din sa alabok. Nasusulat sa Bible. Kaya yung mga taong hindi nila alam mga kapatid, talagang puspos sa pagtrabaho. Wala ng time sa Panginoon. Puspos doon sa walang kwentang mga pagsasalita. Dahil hindi nila alam ang purpose sa buhay, mga kapatid. No? Sa lahat ng nagsiayon, basahin ko mga kapatid, Ecclesiastes chapter 3 verse 20, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauwi sa alabok uli. Kahit pa nakapagpundar ka ng malaking bahay mga kapatid. Yes, wala ka ng time sa Diyos, hindi mo na pinupuri ang Diyos, wala ka ng time makikinig sa salita ng Diyos dahil nakapag-focus ka na lang sa araw na ito. Makakain ako, makapag-ipon ako. Ganun ang panahon ngayon mga kapatid. No? Hallelujah! Praise God! Nag-abroad ako para makapag-aral ako sa anak ko. Mag-abroad ako para matustusan ko ang pangangailangan nila. Kumusta ba ang espiritual ng ating pamilya? Natustusan ba natin? Naibigay ba natin mga kapatid? Praise the Lord! Ganon din po ang henerasyon ngayon. Number 3, bakit kailangan subukin ng Diyos ang bigay na laya? O bakit kaya? Lord, may freedom kaya yun si Adan? Bakit kaya nilagyan mo pa doon ng isang kahoy na bawal kainin? Ito din ang isang tanong ng mga tao na bakit alam mo nang bawal yun, Lord? Bakit nilagay mo pa yung kahoy doon, yung puno na doon na bawal pala yun? Bakit mo nilagay? Amen? Sinubukan ng Diyos si Adan kung siya ba ay susunod sa sinasabi ng Diyos. Even tayo mga kapatid, 'di ba makikita natin na may freedom tayong gawin ang buhay natin. Kung gusto mong malaya ka, gawin mo lahat. Pero mayroon pong consequences kung ikaw na binabawal sa'yo, ginagawa mo, may consequence. Gano'n ang buhay ngayon, eh. Kaya magtaka na lang tayo, istrikta naman masyado 'tong mga preacher dito, istrikto naman palagi yung pastor dito. Mga kapatid, gano'n ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi dito number 3, at bigay na laya ay sinubok ng Diyos dahil ang Diyos ay hukom. At bilang hukom at bilang tagapagbatas, sabi dito, siya ay gumagawa ng batas bilang pamantayan na dapat sundin ng tao upang makapamuhay na may kabanalan
sa kaniyang paningin at upang ang lahat ay may kaayusan. 'Di ba? May kaayusan. Kung wala naman sigurong binabawal, walang saysay ang ating buhay, 'no? Wala siguro tayong saysay mga kapatid, praise the Lord. Kaya siguro ang Diyos naglagay ng kabanalan kung makikita niya itong tao na ito sumunod sa akin, mabuti. Pero dahil mga kapatid, ang tao talaga is masabi mo ba na binigay na lahat sa kanya, nasa kanya na ang lahat mga kapatid, pero bakit kayo na-tempt pa rin mga kapatid? Ganun kasi ang generation natin, eh. Ganun mga kapatid ang mga pangyayari. Kaya basahin natin ang Deuteronomy chapter 32 verse 4 mga kapatid. Deuteronomy chapter 34 verse 4. Hallelujah. Praise God. Punta muna tayo mga kapatid sa Deuteronomy. Praise God. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid kung ano po ang nasasabi dito. Praise God. Hallelujah. 23 verse 4 mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat hindi kayo sinalubong nila ang praise God. Tama ba ako sa aking mga nabasa? Parang mainit kasi dito sa labas mga kapatid, yung paningin ko parang, 32 verse 4 pala. Amen, 32 verse 4. Okay, 32 verse 4. Praise God, hallelujah. At maganda kasi ito na may tagabasa mga kapatid. Sabi dito, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Hallelujah! Ito ang ating Diyos mga kapatid. Banal, matuwid, hallelujah, praise God. Hallelujah, tinitingnan ng Diyos kung sino talaga tayo. Kung tayo ba'y sumusunod, amen, hallelujah, sa kanyang kalooban. Kaya bakit kaya, Lord may freedom kami, pero bakit mo nilagyan ng bawal? Parang gusto ng tao mga kapatid, gusto na lang natin na lahat ay hindi bawal. Gusto natin na, Lord magpakasaya ako Lord, amen? 'Di ba gusto ng tao mga kapatid na walang bawal. Kasi 'pag may bawal kasi parang parang ang bigat ng loob ko, parang gusto kong gagawin 'yun, 'di ba? Gano'n mga kapatid ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Sabi dito, ang binigay na laya ay ibinibigay ng Diyos upang magkaroon ng kahatulan sa bawat gawa. Ano po yung bawat gawa natin? Ecclesiastes, basahin natin. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 14, mga kapatid. Kung nasundan niyo po ako, hallelujah, puntahan po natin ang Book of Mangangaral chapter 12 verse 14 mga kapatid, ang sabi doon, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito man ay mabuti o maging ito'y masama. Lahat tayo kung anong ginagawa natin, di man? Amen po ba mga kapatid? Kaya dito po natin nakikita kung gaano tayo sumusunod sa Diyos bilang mga mananampalataya nga. Yes, mananampalataya na tayo. Pero mayroon pang mga panahon mga kapatid na nakalimutan natin ang salita ng Diyos, eh. Hala, may freedom nga ako pero hindi naman ako binigyan ng freedom ng Diyos na gumagawa ng masama. Hindi ako binigyan ng Diyos ng freedom na gawin ko yung hindi mararapat sa Kanya. 'Di ba mayroong mga bawal talaga 'pag tayo po ay nakakaalam sa ka ah, ka katotohanan. Sabi nga doon sa John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya deserve natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. 'No, huwag tayong, si Adan talaga yung dahilan kasi ngayon mayroon na tayong mga damit. Dati mga kapatid, yung si Adan at si Eva hindi nila alam nakahubad silang lahat, pero wala silang naramdaman, 'no? Hallelujah! Kaya doon nila nakita yung kanilang sariling nakahubad sila nung kumain sila doon sa kahoy. Kaya sabi nila, "Dahil ni Adan at ni Eva, ngayon marami na akong labahin." Oo, ni mga kapatid 'no, hallelujah. Kasi wala pa silang kaalam-alam sa kasalanan, wala silang kaalam-alam paano gumagawa ng bibi dati mga kapatid, kasi wala silang kaalam-alam, eh. Kaya nilagay din ng Panginoon 'yun mga kapatid para din po iwan ko lang 'no kung ano yung interpretation doon mga kapatid, dahil sa pag-aaral ko mga kapatid, sa akin lang pagkaintindi talaga, kung hindi nila kinain yun, hindi nila alam na hanggang ngayon hubad pa rin tayo o siguro talagang hubad sila mga kapatid, 'di ba? Doon na nila nakikita yung kanilang sarili
na hubad na pala sila nung kumain sila kaya nagkuha sila lagay na lang natin yung mangga mga kapatid, tinapis nila, nilagay nila sa kanilang ano, kasi nahiya sila sa kanilang sarili, 'di ba? Kumuha sila ng, ah, dahon ng mangga, mga kapatid 'no, siguro nilagay nila doon. Nakita ng Panginoon mga kapatid na maiksi, ang Diyos mismo nagtahi mga kapatid na para sa kanila, para talaga komportable tingnan, 'di ba? Ang Diyos talaga mismo nagbigay sa kanila ng suotin nila mga kapatid, hallelujah. Kaya kung pag-usapan natin ang generation ng Genesis, napakaganda mga kapatid. Dahil nakikita natin, hallelujah, ang panahon na iyon mga kapatid is talagang masasabi mo imposible 'no, pero talagang nangyayari, amen? Hallelujah. Kaya gano'n din po ngayon sa ating generation. Amen, hallelujah. Kaya nagkakasira, eh. Ngayon may bumabalik na nung alam na nila yung suot na hindi maganda, pero, gusto ka pa rin 'no. Dati yung suot nila na kinuha nila 'pag ang tao talaga ang plano is iba, pero ang Panginoon talaga kumuha siya ng damit, siya mismo nagtahi mga kapatid, kumpleto. Meron talaga yung mahaba ng damit mga kapatid, yun ang binigay ng Diyos sa kanila. Gusto ng Diyos na hindi sila maging ano ba, bastos tingnan. Kaya ganun ang nangyari mga kapatid, 'no, nung nakita nila yung sarili nila na hubad sila, ay kumuha sila ng kanilang suotin. Pero dahil nakita sila ng Diyos, "Oh, bakit hubad kayo?" Nahiya man sila ba, sabi ng Panginoon, "Saan ba kayo? Nandito kami, pero hubad kasi kami." "O bakit kumakain kayo sa pinagbawal ko? Ito man yung babae ko Lord, na binigay mo sa akin. Binigyan niya ako dito, oh." Sabi naman ng babae, "Ito yung bitin na dahilan Lord, kumakain ako nito." 'Di ba? Nandoon na yung pagkatulakan mga kapatid 'no. 'Pag ang isang tao nagkakasala, nandoon na yung pagtulakan mga kapatid 'no. Hindi natin maiwasan na gano'n tayo minsan. "Ikaw kasi yung dahilan, mo ako, eh. Ikaw," sabi naman ng boy, "Yun kasing nagbigay ng number sa'yo, siya kasi yung nagbigay, tingnan mo nasaktan tuloy ako." 'Di ba may mga gano'n ba na meron akong naririnig mga kapatid na dahil sa kanyang kaibigan binigay yung number, ito kasi yung nagbigay ng number, tingnan mo 'di ba yung puso ko nasasaktan tuloy ako, 'di ba? Mayroong mga tulakan ba mga kapatid, gano'n ang nangyari. Kaya mula pa noon pala na binuo ng Diyos ang sanlibutan, meron ng gano'n na mga pangyayari. Hindi na lang inaamin na, "Oo nga nagkakasala ako." Meron pa talagang tulakan mga kapatid na mga pangyayari. Kaya hindi ligid sa atin sa panahon ngayon na 'pag tayo nagkakasala, maisip natin, siya man talaga yung dahilan, "Oh, bakit ako nagkakasala?" Kaya kaya kasi, ah, maganda kasi siya tingnan, kaya nabihag yung puso ko. Ang bait kasi niya sa akin. Oh, 'di ba pinapakita kasi niya na ano daw siya, yung sa akin ganyan mga kapatid 'no. May mga panahon na sinisisi natin ang ibang tao sa ating kasalanan. Amen? Totoo yan mga kapatid dahil doon pala yan nagmula sa Adan at ni Eve mga kapatid. Another, sabi niya dito mga kapatid, hindi nangangahulugan na ang tao ay nilagay ng Diyos sa alanganin at upang mapahamak lamang at maparusahan. O take note, kundi bagkus mailagay niya ang tao sa karunungan, kabanalan at takot sa Diyos. Kawikaan chapter 1 verse 1 to 7. Okay, basahin po natin mga kapatid. Kawikaan chapter 1. Praise the Lord, hallelujah. Tulungan niyo po ako mga kapatid kung nakita ninyo diyan na hanapin ko pa siya. Ayan, hanapin ko pa siya. Kawikaan chapter 1 verse 1 to 7. Basahin natin mga kapatid. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita na pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katuwiran at kahatulan at karapatan, upang mabigay ng kahatulan sa musmus ng kaalaman at pagbulay-bulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikakatuto, at upang tumahin ang taong may unawa ang magagaling na payo, upang umunawa ng kawikaan at ang kahulugan ng mga salita ng pantas at ang kanilang mga malalabong sabi. Ang takot sa Panginoon
ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Pasensyahan niyo na mga kapatid kasi in yung langgam nagsalita din mga kapatid 'no, narinig niyo siguro diyan. Natawa tuloy ako. Parang ayan mga kapatid 'no, praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, amen? Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Hallelujah. Ito pong tinatawag mga kapatid na ang karunungan ng tao pasimula sa kung may takot tayo sa Diyos, nagsimula yung kaalaman natin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito sa ating binabasa, hindi pala nilagay ng Diyos sa alanganin ang tao. Bakit nilagyan pa niya doon ng ay yung kahoy na yun, mga kapatid? Doon makikita ng Diyos kung gaano ba talaga katapat ang Diyos, ang mga tao. Number 4 na po tayo mga kapatid. Last, dahil salamat sa Diyos, number 4 lang po tayo taman mga kapatid, no? Papaano maibalik ng tao sa dati niyang kalagayan? O regeneration. Paano nga ba maibalik ang tao sa dati niyang kalagayan? Nababatid natin na ang tao mga kapatid ay nakakaranas ng degeneration o pagkakasira ng henerasyon. Yes, totoo? O pagkabulok sa pamagitan ng kasalanan. At ito din ay dahilan ng pagkababa ng bisa sa kapangyarihan ng Diyos sa tao. At dahil din kung bakit bumaba ang pagkaunawa ng tao sa Diyos. Dahil, sabi dito mga kapatid, ang Diyos din ang gumagawa ng paraan upang maibalik. Di ba? Ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para maibalik ang tao sa dating kalagayan at kaugnayan nito sa Diyos. At upang makasama din ng Diyos ng walang hanggan, ngunit kinakailangan itong pagtugon ng tao. Pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid. Ang kailangan gawin ng tao ay mapag-aralan ang mga salita niya. Kaya dito po sa ating topic na ito mga kapatid, the generation of man ay importante po. Paano nasira? Kaya dito lang po tayo magtatapos mga kapatid, i-review ko lang po. Ano ang mga pagkasirang henerasyon o pagkabulok? Unang-una, letter A, spiritual na kamatayan. Letter B, physical na kamatayan. Letter C, ang ikalawang kamatayan. Ano ang dahilan ng ah, pag pag-iral ng degeneration o pagkabulok ng dahil sa kanilang pagkain doon sa kahoy na binabawal ng Diyos. And then number 4, bakit kailangan subukin ng Diyos na bigay niya na laya? Minsan mga kapatid, napatanong din tayo kahit ako, bakit kaya no na pinapalaya na tayo, may freedom tayo, pero bakit kaya may temptation pa rin, no? Kumbaga mga kapatid ba, dito natin masubukan kung gaano tayo ka-faithful sa Diyos, no? Tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi ko alam kung mayroon pa kayong mga pagsubok na talagang gusto mo nang bumigay ba, no? Gusto mo nang bumigay kasi nabibigatan ka na, mga kapatid. Dito makikita o dito na malalaman ng ating Panginoon kung paano ka sumunod sa Kanya. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kabigatan, sa kabila ng mga pagsubok, mga kapatid. Kaya hindi po pala ibig sabihin na naranasan natin ito walang halaga ang buhay natin. May halaga tayong lahat, mga kapatid. Tayong lahat na mga anak ng Diyos, lagi nating tandaan na may halaga tayo. Amen? Hallelujah. Nagkakamali man tayo nung last time, nagkakamali man tayo sa mga decision natin, panahon panahon na mga kapatid para ayusin natin ang ating mga buhay. Nakaranas man tayong pagkasira ng ating relasyon sa Diyos, degeneration na pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ito na po yung time mga kapatid na buuhin tayo ulit ng ating Panginoon. Buuhin tayo ulit ng Diyos na masasabi mo, Lord, patawarin mo ako sa aking minsan nang akong nagkakasala. Minsan masasabi natin na hindi na ako deserve. Minsan ba masasabi natin na sirang-sira na ako. Sabi pa ng Panginoon mga kapatid, sa 1 John
chapter 1, verse 8, mga kapatid. Kung ipahayag lang natin ang ating mga kasalanan, hallelujah, tapat at banal siya na tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan, mga kapatid. Ito po yung promise ng ating Panginoon sa taong nais mag mag-reconcile sa ating Panginoon. Sa mga tao na nais magsisi, sa mga taong gustong bumalik na sa Diyos. Amen. Huwag po nating ikulong yung sarili natin sa ating mga pagkakamali. Dahil lahat tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Mayroon po tayong naranasan na pagkabulok na mga relasyon. Daw nasasabi natin lahat na tayo, lagi na lang nating sinisisi minsan yung sarili talaga natin. Pero lahat na yun, mga kapatid, tapos na yun. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Naniniwala ako na itong BR na ito, mula sa owner, mga admins dito, ay tawag kayo ng Diyos, mga kapatid. Naniniwala ako, hallelujah, na mayroon pong Diyos nakakita sa inyong lahat. Na mayroon po kayong mga mabuting puso. Isa kayong pinili ng Diyos. Bakit kayo ngayon, mga kapatid, nandito? Isa kayo na minamahal ng Diyos. Kaya huwag niyong isipin na hindi kayo karapat-dapat sa Diyos. Na kahit man ano pang pagkakamali na meron sa atin, mga kapatid, ang Diyos lang po ang matutong, hallelujah, ang Diyos lang po ang nakakaalam, mga kapatid, na gusto ng Diyos mabalik loob ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na i-restore ka niya. Gusto ng Diyos na mag-aral ka sa Kanyang salita. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na gamitin ka hindi sa last days na ito, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon. Tayong magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Walang kasalanan na hindi kayang patatawarin ng Diyos. Walang mga kasalanan na hindi kayang baguhin ng Diyos. Even si Apostol Paul, mga kapatid, minamahal, hallelujah, pinapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Pero nung nabuksan ang kanyang mga mata, nung ang Diyos nang tumawag sa kanya, hallelujah, hindi na iniisip ni Apostol Paul na siya ay mamamatay ng tao. At nung time, mga kapatid, hallelujah, si Apostol Paul nangaral sa salita ng Diyos. Nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ni Apostol Paul. At maging ikaw ngayon nakakinig, kung gaano man kabigat, kung gaano man problema na pinagdaanan mo, kapatid natin, mga kapatid, mayroon pong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Huwag lang nating patitigasin ang ating puso dahil ang Diyos lang ang magka-restore nito. Hallelujah, I feel the presence of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Huwag mong tingnan ang iyong sarili, kapatid, na ikaw ay makasalanan. Huwag mong tingnan ang iyong sarili, mga kapatid, na hindi ka karapat dapat. Hallelujah. Nais lang ng Diyos na makita niya ang kanyang mga lingkod na nagpapakumbaba, nagsisisi. Hallelujah. Handang tumanggap, handang magpagamit. Lord, restore me. Sabi pa ni David, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, Lord, restore me. Hallelujah, create me a clean heart, O God. Create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, alam ko po, mahal na mahal tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Kaya anuman nagawa nating mga kasalanan nung time na hindi pa natin nakilala ang Diyos, panahon na para tayo'y magbalik sa Diyos. Panahon na, mga kapatid, na, hallelujah, ibalik na natin ang relasyon natin sa Diyos. I-focus natin ang ating spiritual na pananampalataya sa panahon ngayon. Dahil nakita na natin
palapit ng palapit ang kanyang pagbabalik. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay manalangin na. Amen. Glory to God. I feel the presence of God. Sino ba ditong nabibigatan? Sino ba dito, mga kapatid, na nahihiya ang lumapit sa Diyos? Sino ba dito, mga kapatid, na puno ng kasalanan, puno ng pagdududa, puno ng pag-alinlangan na hindi na ako karapat-dapat na i-restore mo, Lord? Pero may Diyos tayo ngayon na taas ang kanyang mga kamay na kasama natin dito. Hallelujah, na kaya niya, mga kapatid, hallelujah, na durugin yung puso natin na matitigas. Kaya ng Diyos, patawarin ka. Hindi ka man pinapatawad sa mga nakasalanan mo. Pero may Diyos tayo ngayon, mga kapatid, na handa kanyang yakapin. Na wala ng pagsasabing anong mga ginagawa mo sa past. Ang nais lang ng Diyos na makita niya ang isang anak niya na nagsisisi, tinalikuran ang mga kasalanan na kahit anong bigat na kasalanan yun, kung ikaw mismo nagrepent, sumunod, nagsisisi ka sa lahat ng inyong mga ginagawa. Kaya tayo, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan ka namin. Salamat, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Na minsan man, Panginoon, nakagawa man kami ng kasalanan, Lord. Lumalabag man kami ng inyong mga batas, Panginoon. Pero nandyan pa rin ang inyong pag-ibig sa amin, O Lord God. Nandyan pa rin, O Lord God, ang inyong protection sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa oras na ito. Sa panahon na ito, Lord, na pinaparanas mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, Lord. Na kahit sirang-sira na kami, Lord, pero patuloy inulit mo pa rin na ayusin kami. Ayusin kami. Kaya salamat, Lord. Hallelujah. Hindi namin mapigilan, Lord. Hindi namin masukat ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya salamat, Lord. Salamat. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na pinapaalala mo sa amin, Lord, kung paano ni Adam, ni Eve, Lord, yung batas mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, sa panahon na kasama mo kami. Sinamahan mo kami, Panginoon. Kung ano man pong mga kabigatan na nangyari sa mga anak mo nandito, Lord, sa BR na ito, Lord, patuloy mong i-restore, Lord. Patuloy mo silang kausapin, Lord. Patuloy mo silang yakapin, Lord. Patuloy mo sila, Lord, na iparamdam na nandyan ka lang, Lord. Na kaya mo silang patawarin anumang mga kasalanan namin, Lord. Kaya mo kami, Lord, i-accept. Bigyan mo lamang kami ng pusong magpapakumbaba. Pusong umaamin. Pusong mapagsisi. Hallelujah. Sa panahon ngayon, Lord, ayaw namin, Lord, na mapunta sa dagat-dagat na naapoy. Ayaw namin, Lord, na doon kami, Lord, sa hinahanda mo, Panginoon, na hindi na mamamatay yung ulod, hindi na mamamatay yung apoy. Gusto namin, Lord, na maisulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Kaya salamat. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Silyuhan mo po ang iyong banal na salita, ng iyong banal na Espiritu. Pang sa ganun, Lord, ito po'y aming hawakan at magkaroon po kami ng matatag na pananampalataya. Matatag na pagsisisi, Lord, na hindi na po kami matempt dito sa mundo, Lord. Kaya salamat sa oras nito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa oras na ito, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas.
In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At ibalik ko po sa ating MC.